The Bible says, and it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Verse 12, Bible says, but Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Ayaw na pwede nakatayo at manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng salita. Hinihigit po namin na kami po ay aris mo manalangin sa gabi ito. Abutin mo kami, Panginoon, saan kami naroroon. Tunay na mapalakas kami spiritually. Bigyan kami ng pag-asa at tagumpay, Panginoon, sa mga struggle. We put in ang pagkakang. Christ, I will pray. Amen. So, ating pagsaligan na lamang po sa nakapangyarihan ng intercessory prayer po. Pinamagatan natin ito, the hands that hold the victory. Okay? So, naranasan na ba natin yung feeling natin helpless tayo, watching someone we love struggle, at wala tayong magawa. So, hindi naman tayo pwede na mag-relax, ano? Pero alam nyo, ito yung mga sandali na kung kailan intercessory prayer ay nagsisimula. Kapag yung mga bagay na hindi natin kayang abutin po ng panalangin. Amen? Amen. Intercessory prayer is the act of standing in the gap for others. Appealing to God on behalf of a person, a group, or even a nation. It is a mediated power where we become vessels through which God moves. Historically, itong Exodus 17:8-13, ito po yung panahon na nagkaroon ng labanan between Israel and Amalek. Ano? At dito ay nakikipaglaban si Joshua. Si Moses naman ay naruroon siya on the hill with the rod of God in his hand. At ayon sa ating binasa, yung key verse niya, as long as Moses lifted his hand, so habang nakataas yung kamay ni Moses, nananalo mga Israelita. Pero kapag bumababa naman yung kamay ni Moses, natatalo naman o nananalo naman ang Amalek. Okay. So, ang ating pagtutunan ng pansin sa gabi ito ay, why is intercessory prayer so powerful? Meron tayong tatlong points mula doon sa passage of scripture na ito. Una, because it is intercessory from the word itself. No? Doon sa verse 11, sabi doon, binasa natin, and it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. So dito namamagitan si Moses, no? Between doon sa labanan ng Amalek at Israel. At makapangyarihan sapagkat intercessory. Alam niyo ba? I just realized na kaya siya makapangyarihan yung intercessory prayer kasi yung Kristiyanong nananalangin para sa iba. Siya kasi nakakaalam ng kalooban ng Diyos para sa kanila. Unlike yung pag ipinagpe-pray natin yung sarili natin, by nature we are selfish. Kaya kung minsan, hindi nagbibigay ng Diyos. May bahid ng selfishness. Unlike yung pinagpe-pray mo yung iba, alam mo yung kalooban ng Diyos, natusulat sa Bible para sa kanila, walang selfishness yun. Kaya nga yung intercessory prayer is a noble form of prayer. Diba? Marangal na pananalangin sapagkat ipinapanalangin natin sila or we are standing in the gap. No? Tayo nasa gitna. Wala nang selfish prayer. Amen? So dito makikita natin, mga kapatid, na Moses was not fighting physically. Ang nakikipaglaban sa ibaba sila, Joshua. Si Moses nananalangin sa hill. Nakaano yung hawak niya ng Diyos eh. Kasi hawak niya ng Diyos.
Okay? At ito, historically kasi, alam natin lahat na kagagaling lang nila sa ano, di ba? Sa land of Egypt. Papunta sila sa promised land. Alam niyo, abot kamay na nila ang promised land. Eh. Sa katunayan, ito yung last encampment nila. Lamang, ito, sinalakay sila ng mga Amalekite from behind. Tinrider sila, mga kapatid. At kung aatras tayo ng konti, dito rin sa chapter 17, nangyari yung tinatawag na nagreklamo sila kay Moises. Dahil wala silang mainom na tubig. Ano ba? Moises, dinala mo kami dito? Galing ng Egypt para mamatay sa uhaw? Okay, si Moises nanalangin sa Diyos. Ayun, sabi ng Panginoon, pwede ba yung bato nga, di ba? At doon nangyari, naging lasang bitter yung tubig. Kaya tinawag nilang Meribah. Ngayon, ano ang koleksyon nun sa history? Vulnerable na sila. Yung mga Israelita. Mahina na sila. At sinamantala yun ng mga Amalekites. Inuraytors sila. Di ba minsan ganyan tayo? Nakakaranas tayo ng discouragement. Yung Amalekite represent spirit discouragement. Pag meron tayong mga bagay na inaasa atin nangyari, hindi na natin kalooban. Ito yung panahon na takihin tayo. Kasi yung Amalekite represent yung flesh. Pinakamaikit natin gagawin natin sa iyo. Amen? Nandiyan yung doubt, nandiyan yung self-pity, nandiyan yung discouragement. Ang discouragement, the most powerful weapon ang kaaway. Kasi pag na-discourage yung pinong kapatid, diba? E si Moises, nire-represent yung spiritual leader. Diba? Mamamagitan siya. So dito makikita natin na prayer determines the outcome of the battle. Nakakamiss na yung pinagtataanan. Katulad ni Joshua, nakikipaglakpan siya. Pero nakita niyo may laban ng spiritual din. Kailangan may mamamagitan. Lamang, hindi naman superhuman si Moises. Nakalay eh. Ikaw ba naman, ang tagal. Di ba sabi niyo hanggang sa lumubog ang araw? Nakita niyo? Hindi natapos yung kanila. Di ba? Kasi nakita napansin yung kapatid niya si Aaron, tsaka si Hur, brother Hur pangalan. Aba, bumababa yung siyempre sa sobrang ang tendency kasi pag matagal kang nakahang, di ba mga malay ka? Babae. Natatalo mga Israelita. Pero pag naitaas mo yung nanalo sila, napansin niya yung kapatid mo. Brother Hur, lalayan natin si Moises. Akyat din sila doon sa hill of prayer. Diba? Kasi nalagay sila ng bato. Nakatayo si Moises, nangalay na rin eh. Hindi lang kamay na nangalay, pati Di ba ganun din tayo sa ministry? Kasi nangalay tayo. Amen? Dahil hinawak tayo. Kailangan merong mamamagitan para sa atin. At yung tao o kapag siyang namamagitan, dapat kailangan yung tulungan. Amen? Napakaganda mga kapatid. Kaya nga, ngayon ko lang na-realize na bakit powerful ang intercessor. Kasi, selfless prayer yan. Alam mo, ang pinag-pray mo paano sa kanila, yung pangkulang ng Diyos. Sabi ko kanina, prayer determine the result. Hindi man alam si Joshua. Kasi it represent spiritual warfare ang ating labanan. Sa ministry, ganun eh. Di ba? Abot kamay mo na. Di ba? Abot kamay na ang promised land. Pero merong may hadlang, di ba? Ay, nakadlang pa dito. Minsan, yun lang eh. Minsan pinakamaikot natin kaaway ng ating mga sarili. Amen? Andiyan yung minsan. Nawawalan tayo ng pasensya. Umiinit ang ulo natin. Diba? Nakapagsalita tayo ng mga nakagawa tayo ng mga desisyon ng mga nawawalan tayo ng pag-ibig sa mga kapatid kasi may mga expectation tayo. Ang tawag yan, apat. Kaya ang awang kaibigan tayo kanya na.
Paala iso na, sumpat o amot papalit ito'y kuha tayo. O di ba ganun na? Nagiging na tayo eh. Hindi na, nag-vulnerable, may nag-transpire, nagreklamo na tayo. Bitahan ko naman, hindi naman ito makumunta. Diba? Gumawa ko ng message para naman bilisip. Alam mo yung hindi mga kapatid. Grabe ang spirit of encouragement. Naramdaman niyo ba? Amen. Naramdaman ko talaga eh. Sabi ko, yun na eh, may transfer lang kasi may mga expectation tayo. Tama tayo mga Israelita. O, walang tubig eh. Vulnerable na tayo, ibig sabihin. Eh, mga malakay. Pride God yan eh. Hindi, pag sumunod ang pride God, eh, magpapakahanap sa'yo yan. On your weakest. Mga kapatid. Okay, so to illustrate, parang ano lang ito, isang nanay na pinapanalangin ng kanyang anak. Alam mo, ang ating mga anak ay meron silang mga tagumpay. Pero behind sa lahat ng tagumpay na ito, merong mga magulang na mga English eh, diba? Pero may mga nag-transpire. Kasi makikita mo kasi yung resulta, positibo. Mga kapatid. So, you may not be in the front lines of someone's project, but your prayers can determine their outcome. Never underestimate your work as a process. Kung natin isipin, wala naman nangyayari. Pakaramdam ko, wala namang epekto yung mga panalangin ko. Hindi sabi naman na nakasulat ito. Kaya nasulat ko eh. The power of intercessory prayer. Hindi ko ang gagap tayo. May mga kapatid tayo, may mga kanya-kanya struggle, may mga pinagdatahanan niya. Tayo malakas. Katulad na si Moises. Patuloy natin sila hanggang the sun go down, hanggang matapos ang labanan, hanggang paglumpas ng dagat ng buhay. Ang titigil. Kasi mag-focus yun ang debate natin. Pag naging negatibo tayo, nanghinawa tayo, discourage. Ano kasi discouragement eh? Hindi ka na magpapatuloy. You lose hope. Wala ka na matanaw na pag-asa. Hindi ka pa magpapatuloy. Di ba yung pag-asa parang pinaka-fuel yan ng engine eh? Kaya tatakbo yan kasi may fuel. Tanggalin yung pag-asa sa puno ng tao. Ano? Ako yung kakwenta natin. Sa ministry, ganun yun eh. Kung wala kang matanong na pag-asa, puro parang seems to us na parang failure tayo, ganyan. Sayang our labor, ginagawa ng demonyo. Our labor is not in vain, pero parang ganun ang mararamdaman natin. Di ba? Tinitig ng ating soul. Kung meron tayong simple nature, pagka-vulnerable na tayo, yan, baka dyan tatry ko rin tayo na. Vulnerable ka, tendency mo kablag ka. Hindi ka atakihin ang malakay ang malakas ka. Hindi mo hindahin yun. Kunti-kunti yan kung hindi mo naman na ang sarili mo, mga maliit na pagreklamo, impatience, di ba, mga ganun, mga disappointment, discouragement, doubt, mga ganyan, self-pity. Sabi nga doon sa James, di ba, ito 5:16, alam na, effectual fervent prayer of a righteous man. Okay. Number 2, bakit ba so powerful ang intercessory prayer? Doon sa verse 12, ang ating basahin natin. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hand, the one on the one side and the other on the other side. And his hand were steady until the going down of the sun. And as simply said, no? Grabe impact nito. Pangalawang point natin, because it is a supported system. Merong sumusuporta, no? Kasi nandoon si Aaron, di ba? Nandoon si Hur para umalalay. Kasi alam nila yung kasama, labanan yan di ba? Tanong kung marami mo, na nahihirapan, tutulong
Bakit ba? Ano bang push ba nila? Paano manalo? Saan na ba yan? Paano sila makakarating? Di ba sabi naniniwala tayo meron silang pananampalataya dahil sinabi ng Panginoon, inalis ko kayo sa Ehipto, dadalhin ko kayo sa Promised Land. Hindi na sinabi pagdating doon sa Rephidim to yung lugar na between the wilderness of Sin and the wilderness of Sinai. Doon sa gitna. Malapit na sila sa Promised Land. Di ba ganun din tayo? Malapit na tayo. Promised Land natin yung mag-mature tayo sa ating pananampalataya. Pero siyempre, hindi hayaan ng ating tao. Ang tao ay pwede nang gamitin yung ating simple nature. Alam niyo, meron tayo. At minsan yun ang ginagamit niya. Kailan tayo on our weakest. Okay, so dito Moses could not do it alone. Aaron and Hur supported him holding up his hand when he grew tired. Sana din tayo sa ministry na walang mapapagod walang matatalo sa laban ng spiritual. Ganun kasi yun Siyempre may nasa message. Ano kasi Aaron, tsaka si Brother Hur. Pero pansinin nyo, kung hindi nila tinulungan si Moses, ano mangyayari kay Moses? Ano mangyayari sa mga Israel? Makikipaglaban mo sa baba, nila Joshua, Minsan hindi lang yung, nag-e-effort tayo physically, pero huwag natin i-underestimate. Hindi pa pangyarihan ng intercessory. Maaaring hindi tayo katulad niya. Pwede tayo may katulad ni Aaron, ni Hur. Amen? So, intercessory prayer is not meant to be done in isolation. God designed it as a shared burden, a community effort. Alam niyo kung ginagawa natin prayer meeting? Best illustration yan ito. Amen. Amen. We are standing in the gap for them that's struggling, no? Yeah. Imagine kung wala na tayo dito, nang hinawa na kaya tayo. Anong mangyayari? Hindi natin manarating yung promise natin. Parang ganun yan Like a friend gathering around someone in crisis, praying together. When one grows weak, others lift them up. Prayer meeting exists because no one is strong all the time. Anong purpose Kaya may prayer meeting kasi ang bawat isa sa atin, hindi tayo laging malakas. Kaya dito tayo kasi nagpapalakasan tayo. Yung presensya mo kapatid ay palakasan ko. Amen. Yung panalangin mo para sa akin, command center yan Alam niyo ba yun? O parang electrician, di ba? Si brother Mark, magkakapit siya. Hindi siya yung power. Pero kukunik niya yun. Mula doon sa source of power, ikukunik niya para magkaroon ng power. Likewise, ganun tayo When we standing on the gap, kinukunik natin yung power. Hindi ba parang galing sa Diyos? Kinukunik natin sa ating kahinaan. Para masustain yung laban until the sun going down. Ibig sabihin mo hanggang matapos kasi dumadaan tayo sa may kapatid ng buhay. Hamon ko sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, lumalang mataya ka. Kaya it's getting harder and harder. Magandang indikasyon. Huwag natin tingnan na ito ay negative. So, don't carry spiritual burden alone. Join others in prayer and be willing to support those who are weary. Be an arrow or two in someone's life. Sabi nga ng talata, Galatians 6:2, be one another's burden and so fulfill the law of Christ. Pangatlo, at huli, why is intercessory prayer so powerful? Because it is sustained effort. Doon sa verse 12b, ating text, so basahin natin. And Aaron and Hur stay up his hand, the one on the one side and the other on the other side, and his hand were steady until the going down of the sun. So, napansin nyo, and his hand were steady until the going down of the sun. Tulad na sinabi ko sa inyo kanina, kailangan malampasan natin yung mga pagsubok. Na huwag tayong titigil. Kasi nandun ang susi ng pagtatagumpay. Yung ating
consistency sa pananalangin. No? At itong klase ng panalangin na ito, hindi tayo panalangin ko para sa sarili lang natin. Para din sa iba. Kasi maawa tayo sa kanila. Hindi nila alam yung kanilang pinagdadaanan. Marahil, Christian faith sila o hindi Christian pa sila. No? So tayong malakas, palakasin mo sila. At kahit hindi natin sila kayang abutin, kaya silang abutin ng panalangin. Amen? Amen. So dito, Moses didn't just pray once, he sustained it. Ang intercessory prayer ay tuloy-tuloy itong panalangin. Walang tigil hanggat hindi manalo mga Israelita laban sa Amalek at ma-claim nila. Amen? So the victory required endurance and prayer. So breakthrough doesn't always come instantly. Persistent prayer keeps the battle in God's hand until victory is secured. Katulad ng isang estudyante, di ba? Ang estudyante nag-aaral na kahit hirap siya mag-aaral, di ba? Hindi siya titigil kasi may pulso. Gusto niya makuha yung mataas niyang marka. Gusto niya meron siyang lutong patunayan sa kanyang sarili na kaya niya, di ba? Sa biyaya tulong ng Panginoon. Diba? At may pangarap ang mga tao na nagsisikap sa buhay. Okay? So, don't stop praying just because you don't see immediate result. Keep your hands lifted. Stay faithful until the sun goes down until the answer. So, ang gandang pagkulay-gulay ang mga kapatid. Hanggang sa lubog ng ano. Ibig sabihin, pag tayo, ang ating pakikipaglapang spiritual, dapat tapusin. Huwag tayo hanggang sa malampasan natin yung pinagdadaanan natin pagsuko. At naniniwala tayo na parang it's like a dark long tunnel. Merong liwanag sa iyo. Amen? Sabi nga naman na nakasulatan, di ba? Alam natin, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Okay? To summarize, intercessory prayer is powerful because it involves standing in the gap, working together and staying persistent. So the real battle is open spiritual and the real victory begins in prayer. What happens on the hill represent prayer, determine what happens in the valley represent. Ibig sabihin, kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon, may kinalaman yan sa Amen? So be someone who lifts others up in prayer. Support others in their weakness and remain consistent even when it's hard. Remember, the hands that are lifted to God are the hands that hold the victory. Yan po, mensahe ng Diyos sa atin sa gabi nito. God alone be faithful. Amen.